Alam mo na ba to guys? Formula para makuha natin yung tamang subcooling sa isang aircon unit. Pero tandaan natin guys, pag sobrang init yung ambient temperature, asahan natin na medyo mataas ng konti yung subcooling natin. Pag medyo malamig yung ambient temperature, asahan din natin na medyo mababa yung subcooling ng isang aircon unit. Okay? Saturation temperature minus liquid line temperature equals subcooling. Saturation temperature guys, paano natin makuha yan? Liquid pressure, convert lang natin sa saturation temperature. Yung result nun, yan yung i-minus mo sa liquid line temperature equals subcooling. Okay? So ngayon, para dun sa nagpi-PM, para dun sa nagko-comment, lahat na pinagsasabi ko dito, i-actual natin yan, i-upload ko yung video soon. Okay? Type of metering device na dapat superheat tayo magbabase or mag-monitor while charging of refrigerant sa isang aircon unit. Fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, old type na window aircon, old type na split aircon, non-inverter. Ito rin, old type na ceiling concealed, orifice ang gamit niya. Saka ito, PACO or package aircon na old type, direct expansion or orifice ang gamit nito. Kapag ganito yung mga metering device na gamit na isang unit guys, dapat superheat kayo magbabase while charging of refrigerant. Dahil ito sila guys, fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng orifice, hindi nagbabago yung opening valve ng metering device, ibig sabihin maintain yung flow of refrigerant na pumapasok sa evaporator coil. So dapat tamang superheat sa system para safety lagi yung compressor. Okay? Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, pag ganyan yung mga gamit na isang unit, dapat superheat yung binabasihan mo or mini-monitor mo while charging of refrigerant para safety lagi yung compressor. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes. Para ma-determine natin na working good or fine yung modulating metering device. So, ibig sabihin, fixed superheat sila. It's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So, sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang unit. So, para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Para malaman natin na good or working fine or gumagana ng maayos yung isang modulating metering device. Dahil bakit siya ang nagmo-monitor or nagko-control ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede. Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes. Para ma-determine natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Dahil fixed superheat sila, dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes. Para ma-determine natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Dahil fixed superheat sila, dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Shout out mga master. Ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil lagi tayong exposed sa electrical at saka mechanical na trabaho. Ngayon mga master, lalo na shout out mga master, lalo na sa nagtatanong. Shout out sa'yo. So ngayon, kailan ba tayo magkarga
or dapat mag-charge ng refrigerant sa isang aircon or mag-charge ng refrigerant sa isang aircon unit na magbabase tayo or mag-monitor tayo sa superheat. Ganito yan guys. Magdepende kasi yan guys sa type of metering device ng gamit sa isang aircon unit. Tulad nito, direct expansion or orifice, yung mga window aircon na hindi inverter ha, dahil meron na ngayong window aircon na inverter na ang gamit EEB. Okay, yung old type na mga capillary tube, tapos yung mga split aircon din na mga non-inverter. Shout out mga master, lalo na sa nagtatanong. Shout out sa inyo at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil exposed tayo sa mechanical at saka electrical na field. Okay? So ngayon kailan ba tayo dapat mag-monitor or mag-check ng superheat while charging of refrigerant sa isang aircon unit? Ganito yan mga master. Depende yan sa type of metering device. Depende yan sa type of metering device na gamit ng isang unit. Tulad ng mga window aircon na capillary tube, yung mga non-inverter. Dahil ngayon, mga inverter na window aircon meron ng EEB ang gamit. EEB ang gamit or mga expansion na. Yung mga old type na capillary tube yung gamit, dapat superheat yung babasehan natin. Kapag meron tayong access or service valve na makakuha tayo ng pressure. Makakuha tayo ng gas pressure. Okay? Yung mga split aircon din na mga old type, dahil yung mga inverter ngayon, mostly ang gamit is EEB na. Okay? Yung mga old type, capillary tube din yon, yung mga split aircon. Yung mga old type din na mga yung mga old type din na mga ceiling concealed, ceiling mounted na split aircon, ano din yon? Orifice. So dapat superheat din tayo magbabase while charging of refrigerant. At saka tulad din nito, yung direct expansion or orifice. Ibig sabihin, isa din yung fixed metering device na gamit, kaya kailangan sa superheat tayo magbase while charging sa isang aircon unit. Okay? So ngayon guys, okay? Clear? Okay, klaro ba? Ulitin ko. Kapag fixed metering device ang gamit ng isang unit, dapat superheat tayo magbabase or magmonitor while charging sa isang aircon. Fixed metering device, fixed metering device, ibig sabihin noon, yung mga capillary tube, orifice, yung orifice with piston, yung capillary tube, orifice, at saka yung orifice na gamit ng ceiling concealed or ceiling mounted. Ceiling concealed. Ceiling concealed. Okay? Shout out mga master, lalo sa nagtatanong. Shout out sa iyo. At ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil exposed tayo sa mechanical at saka mechanical na field. Okay? So ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase ng superheat ng isang unit? Ganito yan guys, depende yan sa type of metering device na gamit. Ngayon, pag fixed metering device yung gamit ng isang unit guys, dapat superheat tayo nagbabase.
Fixed metering device guys, sabihin nun, yung capillary tube, mostly ginagamit ng window or mostly ginagamit sa mga window aircon, yung mga old type. Okay? Dahil yung mga old model. Dahil yung mga new model, EEB na ang gamit. Yung mga inverter. Yung split aircon din. Dahil yung split aircon din, capillary tube din yun. Yung mga non-inverter. Dahil yung ngayon, EEB na, dapat hindi. Shout out mga master, lalo na sa nagtatanong, ingat tayo lagi. Shout out mga master, at ingat tayo lagi sa araw-araw. Shout out mga master, at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil lagi tayong exposed sa mechanical at saka electrical na field. Okay? Shout out sa'yo, lalo na sa nagtatanong. So ngayon, kailan ba tayo mag-charge ng refrigerant na magbabase tayo sa superheat ng isang unit? Ganito yan. Magdepende kasi tayo guys sa type of metering, magdepende yan guys sa type of Shout out mga master. At ingat tayo lagi sa araw-araw ng trabaho dahil exposed tayo sa mechanical at saka electrical na field. Okay? Ngayon guys, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant sa isang unit na nagbabase or nagmonitor tayo sa superheat ng isang unit? Ganito yan. Depende kasi yan guys sa type. Kapag fixed metering device yung gamit ng isang unit. Fixed metering device guys, ibig sabihin tulad ng capillary tube, yung orifice, tulad ng capillary tube at saka orifice. Okay? Capillary tube guys, mostly ginagamit yan ng old model na window type aircon. Dahil ngayon, mayroon ng mga inverter. Iba na yung gamit. Tapos, yung split aircon din na non-inverter, capillary tube din yon. Tapos, yung mga shout out mga master. At ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil lagi tayong exposed sa mechanical at sa electrical na field. Okay? Ngayon guys, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant sa isang unit na nagbabase or nagmo-monitor tayo sa superheat? Superheat. Ngayon, sa superheat. Okay? Superheat. So, depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang unit. Tulad ng fixed metering device. Kapag fixed metering device yung gamit ng isang unit guys, dapat superheat yun. Kailan ba? Shout out mga master. Ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant sa isang unit na dapat superheat tayo nagbabase or nagmumonitor? Kapag depende yan guys sa type ng refrigerant. Depende yan guys sa type ng refrigerant na gamit sa isang unit. Tulad ng fixed metering device. Fixed metering device guys, tulad ng capillary tube at saka orifice. Okay? Ibig sabihin fixed, ibig sabihin hindi na magbago-bago yung laki ng butas or orifice ng isang device or metering device. Okay? Ngayon guys, makikita natin yan. Ngayon guys, tulad ng mga window aircon, tulad ng mga
tulad ng mga window aircon na old model, capillary tube ang gamit nyon. Capillary tube na gamit nyon. Tulad ng mga window type na old model, capillary tube ang gamit nun. Split aircon na non-inverter, yung old model din, capillary din ang gamit. At saka yung mga at saka ito. Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw ting trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase o nagmumonitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys sa type of metering device. Okay? Kapag fixed metering device ang gamit ng isang unit guys, dapat superheat tayo nagmumonitor. Tulad dito, window aircon na old type, superheat tayo. Kapag mayroon tayong access, pag makakuha tayo ng gas pressure. Tulad din nito, mga split aircon na old type, capillary tube ang gamit niyan, dapat superheat din. Itong ceiling concealed, orifice ang gamit niyan, dapat superheat din. At saka itong type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit nito. Orifice ang gamit ito. Ibig sabihin guys, mga fixed metering device yan sila. Dapat superheat tayo nagbabase or nagmumonitor while charging the unit. Okay? 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 Dahil guys, hindi na magbago. Dahil hindi na magbabago yung laki ng orifice ng metering device. Kahit nag-high pressure na yung unit, dahil hindi magbabago yung laki ng orifice ng metering device. Steady siya. Kaya dapat ibig sabihin fix, steady na yung laki or orifice niya na Okay? Okay? Shout out mga master at lalo na shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo sa superheat ng isang shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or nagmonitor tayo sa superheat ng isang unit? Ganito yan. Kapag fixed metering device yung gamit ng isang unit. Okay? Kapag fixed metering device guys, ibig sabihin nun yung capillary tube at saka orifice. Tulad nito, old type na aircon unit, capillary tube ang gamit niyan, dapat superheat. Kapag tulad din nito, ceiling concealed, dapat superheat dahil orifice ang gamit nito. Tulad din nito, old type na package aircon, direct expansion ito. So, direct expansion ito or orifice. Ibig sabihin, fixed metering device siya. Dapat superheat tayo nagbabase while charging of refrigerant nitong unit sa mga unit na to. Okay? Dahil ibig sabihin guys, fixed metering device, hindi magbabago yung laki ng orifice or yung opening valve niya sa metering device. Kaya kailangan ma-maintain natin yung tamang superheat sa isang system. Okay? Okay? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil exposed tayo sa mechanical at saka electrical na bill. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant
na nagbabase or nagmonitor tayo sa superheat. Depende yan guys sa type of metering device. Fixed metering device guys, yan yung device na dapat superheat yung ibabasihan natin or imomonitor natin. Tulad nito, old type na window aircon, capillary tube yan. Tulad din nito, ceiling concealed, orifice yan. Tulad din nito, old type na package aircon, orifice yan or direct expansion. Kaya dapat superheat yung monitor natin para safety or tama yung superheat sa isang system para safety yung compressor. Okay? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat nakabase or nakamonitor tayo sa superheat sa isang unit? Depende yan sa type of metering device na gamit ng isang unit. Kapag fixed metering device, dapat superheat tayo. Okay? Fixed metering device guys, tulad ng capillary tube at saka piston at saka orifice. Okay? Capillary tube guys, tulad nito, mostly ginagamit yan sa mga old type na window aircon. Ito rin, yung mga split type na old model or non-inverter, mga capillary tube din ang gamit niyan. Tulad nito, mga ceiling concealed, orifice ang gamit niyan. Tulad nito na old type of package aircon, orifice or direct expansion to, kaya direct expansion. Tulad din nito, direct expansion or orifice ang gamit niya. Fixed metering device din ito, kaya dapat superheat tayo nagbabase while charging of refrigerant sa mga ganitong unit. Okay? So ngayon, fixed metering device guys. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung laki ng orifice sa isang metering device. Kaya dapat superheat tayo nagbabase para safety lagi yung compressor. Okay? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or superheat yung minomonitor natin? Fixed metering depende yan guys sa type of metering device. Kapag fixed metering device guys, tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat. Ngayon, tulad nito, window aircon na old model, capillary tube ito, kaya dapat superheat. Ito rin, old type or non-inverter na split aircon, capillary tube din ito, dapat superheat. Tulad din ito, ceiling concealed, dapat orifice ito, dapat superheat din. Tulad din dito, old type na, tulad din dito, direct expansion, tulad din nito, direct expansion or orifice ang gamit niya. Ito yung old type na package aircon. So dapat superheat yung babasihan natin para ma-maintain natin yung tamang superheat para safety yung isang aircon. Para safety yung isang compressor sa isang unit. Okay? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo or nagmomonitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys sa type of refrigerant. Depende yan guys mga master sa type ng refrigerant. Depende yan mga master sa type of metering device na gamit na isang unit. Kapag fixed metering device yung isang unit guys, kapag fixed metering device yung gamit na isang unit guys, dapat superheat.
tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, window type aircon na old model, capillary tube yung gamit nito, kaya superheat. Tulad din nito, split type na non-inverter, yung mga old model, capillary tube din ang gamit. Tulad din nito, ceiling concealed, piston orifice ang gamit nito. Tulad din at saka tulad din nito old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit, kaya dapat superheat yung magbasihan natin or mag-monitor tayo sa superheat while charging para ma-maintain yung tamang superheat para safety yung compressor ng isang aircon unit. Okay? So yan yung mga peaks. So yan yung mga peaks metering device. So yan yung mga peaks metering device, kaya dapat superheat tayo magbabase while charging na. Kaya dapat superheat tayo magbabase o mag-monitor while charging ng refrigerant para safety yung compressor sa isang unit. Okay? Shout out mga master, at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo or nag-monitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys, mga master, sa type ng metering device na gamit na isang unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat. Tulad nito, old type na window aircon at saka ito, mga old type na split aircon non-inverter, ito rin ceiling concealed, orifice ang gamit nito, at saka itong old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit niya, kaya superheat tayo nagbabase para ma-maintain or para ma-maintain natin yung tamang superheat ng isang system para safety yung compressor ng isang aircon unit. Okay? dahil fixed metering device yan sila, dapat superheat yung dahil fixed metering device yan sila, ibig sabihin maintain yung laki ng orifice or butas na dinadaanan ng freon para freon. Maintain or hindi nagbabago yung laki ng butas or opening valve. Maintain or hindi nagbabago yung laki ng butas or orifice ng metering device, kaya dapat superheat tayo nagbabase para safety yung compressor maintain or hindi nagbabago yung butas ng orifice, maintain or hindi nagbabago yung butas or hole ng orifice, maintain or hindi. So fixed metering device yan sila, kaya dapat superheat tayo nagbabase or nagmumonitor while charging of refrigerant para ma-maintain natin yung tamang superheat ng isang unit para safety yung compressor. Okay? Shout out mga master, at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo mag-charge ng refrigerant? Kailan ba tayo mag-charge ng refrigerant na nagbabase tayo or nag-monitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys, mga master, sa type of metering device na gamit ng isang unit. Kapag fixed metering device, ibig sabihin, dapat superheat. Tulad ng capillary tube at saka orifice. Capillary tube guys, tulad nito, yung mga old type na window aircon. Ito, split type na non-inverter or yung mga old model. Ito rin, yung ceiling concealed na old model, piston orifice
orifice ang gamit niyan. Ito rin yung old model na old model na package aircon, direct expansion or orifice yung gamit niya, kaya dapat superheat tayo nagbabase while charging of refrigerant. Okay? Fixed metering device guys, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice or yung laki ng orifice. Fixed metering device guys, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng fixed metering device guys, ibig sabihin maintain or hindi nagbabago yung laki ng orifice or yung opening valve para makapasok yung refrigerant. Maintain siya. Kaya dapat superheat para ma-maintain natin yung tamang superheat para hindi masisira yung compressor. Okay? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Ngayon, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo or nag-monitor tayo sa superheat? Shout out mga master at ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or nag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Kapag fixed metering device yung unit, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na mag-monitor tayo or magbabase tayo sa superheat ng isang unit? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or mag-monitor tayo sa superheat ng isang unit? Kapag depende yan guys sa type ng metering device na gamit sa isang unit. Kapag fixed metering device, ibig sabihin kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na magbabase or mag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Depende yan sa type of refrigerant. Depende yan sa type of metering device na gamit na isang unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube o orifice, dapat superheat tayo magbabase. Ngayon, tulad nito, window aircon na old model. Tulad din nito, split aircon na old model, capillary tube ang gamit. Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or mag-monitor tayo lagi sa isang superheat? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na magbabase or mag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Ganito yan guys. Depende yan sa type of metering device na gamit ng isang unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, old type na window aircon, capillary tube ang gamit nito. Tulad din nito, split type na non-inverter or old type. Ito rin, yung ceiling concealed na old type. Orifice ang gamit nito. At saka ito rin na old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit niya. Kaya dapat sa mga ganitong unit, dapat orifice tayo magmonitor. Bakit? Dahil fixed metering device yan. Ibig sabihin, hindi nagbabago, hindi lalaki or hindi nagbabago yung orifice na. Ibig sabihin, hindi nagbabago yung orifice or yung opening valve para dadami or uunti yung
makatagos na refrigerant sa device. Okay? Kaya dapat maintain siya. Maintain siya, ibig sabihin dapat superheat tayo para safety, or matarget natin yung tamang superheat para matarget natin yung tamang superheat para safety lagi yung compressor sa isang unit. Okay? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or mag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Kapag fixed metering device guys, tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Tulad nito, old type na window aircon, capillary tube ang gamit niyan. Ito rin, old type or non-inverter na split aircon, capillary tube din ang gamit. Tulad din dito, mga old type na ceiling concealed, orifice ang gamit niyan. Ito rin, old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit nito. Kaya dapat pag magkarga tayo ng refrigerant sa mga ganitong unit, na ang gamit fixed orifice, kaya dapat pag ganito yung gamit ng isang unit na fixed orifice, dapat superheat tayo magbabase. Bakit? Dahil pag fixed orifice yung gamit ng isang unit guys, ibig sabihin fixed, hindi na magbabago, hindi liliit or hindi nagbabago, maintain yung opening valve niya or laki ng orifice para makatagos yung refrigerant dun sa evaporator coil. Okay? Ibig sabihin, maintain, dapat superheat para ma-maintain din natin yung tamang superheat sa isang unit para safety lagi yung compressor ng isang aircon unit. Okay? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or mag-monitor tayo lagi sa superheat? Depende yan guys mga master sa type of metering device na gamit na isang unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat. Tulad nito, old type na window aircon. Tulad nito, old type na window aircon. Ito rin, split type na non-inverter or old type. Ito rin, ceiling concealed, old type din. Piston ito rin, ceiling concealed, old type din. Orifice ang gamit nito. At saka ito, old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit. Kapag mga ganitong metering device ang gamit na isang unit guys, dapat superheat tayo magbabase para ma-target natin or ma-maintain natin yung tamang superheat ng isang para tama yung superheat natin para tama yung superheat ng isang unit para safety yung compressor. Okay? Dahil para maintain para tama yung superheat ng isang unit para safety yung compressor. Okay? Dahil hindi nagbabago yung orifice or yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, pag tama yung superheat na nakuha mo habang nagkarga, habang charging, habang nagcha-charge ka, ibig sabihin, safety lagi yung compressor ng isang aircon unit. Okay? Kailan ba tayo dapat magkarga ng refrigerant na dapat nagbabase or nagmonitor tayo lagi sa isang superheat ng unit? Kailan ba tayo magkarga ng freon? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat nagmonitor tayo or
Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant sa isang unit na nagbabase or mag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Kapag depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat tayo nagmo-monitor or nagbabase. Bakit? Fixed metering device guys, ibig sabihin fixed na siya, hindi na magbabago yung laki ng orifice or yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, kung tama yung superheat mo, safety lagi yung compressor mo. Okay? Dahil nga maintain siya or fixed na yung orifice niya. Okay? Tulad nito, all type na window aircon, capillary tube ang gamit nito. Ito rin, all type na split aircon or non-inverter. Ito rin, ceiling console, orifice ang gamit nito. At saka ito rin, all type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit. Kaya dapat pag ganito yung mga metering device na gamit, superheat tayo magbabase while charging. Okay? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat magbabase tayo or mag-monitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys or mga master sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Tulad nito, all type na window aircon, capillary tube ang gamit nito. Ito rin, split type na all type or non-inverter, capillary tube ang gamit nito. Ito rin, ceiling console na all type, orifice ang gamit nito. Ito rin na all type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit niya, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Dahil itong mga kapag ganito yung mga kapag capillary tube at saka orifice ang gamit na isang unit, dapat orifice tayo. Dahil ito sila ang fixed metering device, ibig sabihin fixed, hindi nagbabago or maintain yung opening valve ng orifice dahil fixed metering device itong dahil fixed metering device ito, ibig sabihin superheat tayo magbase. Fixed metering device, ibig sabihin fixed na siya, hindi na magbabago. Fixed metering device, ibig sabihin hindi magbabago or hindi magbabago. Fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng orifice or yung opening valve ng opening valve or yung hindi magbabago yung opening valve ng orifice, hindi magbabago yung opening valve ng device. Fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago. Fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng orifice, hindi nagbabago yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, maintain yung flow ng refrigerant na pumasok sa evaporator coil. So dapat superheat yung i-monitor natin para tama yung superheat natin sa isang unit para safety yung compressor. Na isang unit. Okay? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo or mag-monitor tayo sa superheat na isang unit? Depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat. Okay? Tulad nito, all type na window aircon. Ito rin
Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase tayo sa superheat? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na magbabase or magmonitor tayo sa superheat ng isang aircon unit? Depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Fixed metering device tulad nito. Fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, window aircon. Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagbabase or magmonitor tayo lagi sa superheat ng isang unit? Depende yan guys sa type of mga master sa type of metering device na gamit ng isang unit. Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka superheat at saka tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Fixed metering device, ibig sabihin maintain or hindi nagbabago yung laki ng orifice or laki ng opening valve ng metering device. Okay? Tulad nito, old type na window aircon, capillary tube ang gamit nito. Ito rin, old type na split aircon or non-inverter, capillary tube din ang gamit nito. Ito rin, ceiling concealed, orifice ang gamit nito. Ito rin, old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit nito. Kaya dapat sa mga ganitong metering device, superheat tayo magbabase dahil hindi nagbabago yung laki ng orifice or yung opening valve sa metering device para laging safety yung compressor ng isang aircon unit. Okay? Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magbabase while charging. Okay? Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magbabase or magmonitor while charging. Okay? Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magmonitor while charging para safety yung compressor. Okay? Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magbabase while charging para safety yung compressor. Okay? Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, kapag magkarga ka ng refrigerant sa isang unit, dapat superheat ka magbabase. Okay? Para safety yung compressor. Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magbabase while charging para safety yung compressor. Okay? Kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat ka magbabase while charging of refrigerant sa isang unit para safety yung compressor. Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat nagbabase or nagmumonitor tayo sa superheat ng isang unit? Depende yan guys mga master sa type of metering device na gamit ng isang unit. Tulad ng kapag fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Tulad nito, old type na window aircon, capillary ang gamit nito. So dapat capillary ang gamit nito. Ito rin, old type na split aircon,
capillary din ang gamit. Ito siya ceiling concealed, orifice ang gamit nito. Ito rin siya old type na package aircon, direct expansion or orifice ang gamit nito. Kaya dapat sa mga ganitong type of metering device, dapat superheat ka magbabase while charging. Dahil ito fixed metering device, ibig sabihin maintain or hindi magbabago yung laki ng orifice or opening valve niya sa metering device. Ibig sabihin dapat din maintain yung superheat. Ibig sabihin maintain din yung superheat na bumabalik. Ibig sabihin dapat maintain din yung superheat ng isang aircon unit para safety lagi yung compressor. Okay? Fixed metering device, ibig sabihin tulad ng capillary tube, orifice, kapag magkarga ka ng freon sa isang unit na ganyan yung gamit, dapat fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, ibig sabihin pag magkarga ka ng refrigerant sa mga ganitong fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, pag magkarga ka ng refrigerant na ganyan yung gamit na metering device, dapat superheat ka magbabase para safety lagi yung compressor. Okay? Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, kapag ganyan yung gamit na metering device sa isang unit, dapat superheat ka magbabase while charging of refrigerant. While charging of refrigerant para safety lagi yung compressor. Okay? Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, kapag ganyan yung metering device na isang unit, dapat superheat ka magbabase while charging para safety lagi yung compressor ng isang unit. Okay? Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice, pag ganyan yung mga gamit na isang unit, dapat superheat yung binabasihan mo or minomonitor mo while charging of refrigerant para safety lagi yung compressor. Okay? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na nagmumonitor, na nagbabase or nagmumonitor tayo lagi? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat magmonitor or Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat magbabase or magmonitor tayo lagi sa superheat ng isang aircon unit? Depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon unit. Tulad ng kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat nagbabase or nagmumonitor tayo lagi sa superheat ng isang aircon unit? Depende yan guys sa type of metering device na gamit ng isang aircon. Okay. Gamit ng isang aircon unit. Kapag fixed metering device guys, ibig sabihin, kapag fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice, dapat superheat tayo magbabase. Okay? Tulad nito, old type na window aircon, capillary tube yung gamit niya. Ito rin, non-inverter na split aircon, capillary tube din gamit. Ito rin, old type na ceiling concealed, orifice ang gamit niyan. At saka ito, old type na package aircon or PACO aircon, fixed direct expansion or orifice ang gamit nito. So ibig sabihin, kapag mga ganitong kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit, dapat superheat ka magbabase while charging of freon, while charging of refrigerant para safety lagi yung compressor. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago, hindi
hindi nagbabago, hindi nagbabago or maintain lagi yung laki ng opening valve niya sa metering device. Ibig sabihin, maintain, ibig sabihin dapat din maintain yung superheat natin. So, ibig sabihin maintain, ibig sabihin dapat tama yung ibig sabihin maintain, ibig sabihin dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago, maintain yung laki ng hindi nagbabago or hindi nagbabago or maintain yung opening valve niya. So, kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na superheat? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat superheat ang minomonitor natin or minimaintain natin? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant na dapat mag-monitor tayo? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant sa isang aircon unit na dapat nagbabase o nag-monitor tayo lagi sa superheat ng isang aircon unit? Kailan ba tayo magkarga ng refrigerant Anong metering device na isang aircon unit na dapat superheat tayo magbabase while charging of refrigerant? Fixed metering device, guys. Fixed metering device, guys, ibig sabihin fixed metering device, guys, tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, all type na window aircon, capillary tube ang gamit nito. Ito rin, all type na split aircon, capillary tube din ang gamit. Ito rin siya, ceiling concealed na all type, orifice ang gamit nito. At saka ito, PACO or package aircon na all type, direct expansion or orifice ang gamit nito. Or orifice, ito yung gamit niya. Direct expansion or orifice. Kapag ganito yung gamit ng isang unit, guys, dapat superheat ka magbabase while charging of refrigerant. Dahil ito, fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng metering device, hindi nagbabago yung opening valve ng metering device. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice hole. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice hole. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung orifice. Dahil fixed metering device ito, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng orifice, hindi nagbabago yung opening valve ng metering device. So dapat superheat tayo para maintain din yung tamang superheat sa system, para laging safety yung compressor sa isang unit. Okay? Kapag fixed metering device ang gamit ng isang unit, guys, dapat anong type ng metering device na dapat superheat yung minomonitor natin while charging? Anong type ng metering device na dapat superheat yung minomonitor natin, na dapat superheat yung i-monitor natin while charging of refrigerant? Fixed metering device, guys. Fixed metering device, ibig sabihin yung capillary tube at saka superheat. Type of metering device na dapat superheat tayo magbabase or magmonitor while charging of refrigerant sa isang aircon unit. Fixed metering device. Fixed metering device tulad ng capillary tube at saka orifice. Tulad nito, all type na window aircon, all type na split aircon, non-inverter. Ito rin, all type na ceiling
ito rin, old type na ceiling concealed, orifice ang gamit niya. At saka ito, pako, at saka ito, pako or package aircon na old type, direct expansion or orifice ang gamit nito. Kapag ganito yung mga metering device na gamit na isang unit guys, dapat superheat kayo magbabase while charging of refrigerant. Dahil ito sila guys, fixed metering device, ibig sabihin hindi nagbabago yung laki ng orifice, hindi nagbabago yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, maintain yung flow of refrigerant na pumapasok sa evaporator coil. So dapat maintain din yung superheat sa isang unit para safety lagi yung compressor. Okay? Ulitin ko, capillary tube at saka orifice, fixed metering device. Superheat ang gamitin natin. Ulitin ko. Okay? Ulitin ko. Capillary tube, orifice, fixed metering device. Dapat superheat ang gamitin natin. Dapat superheat tayo mag-monitor para safe yung compressor. Fixed metering device, capillary tube, orifice. Pag magkarga ka ng refrigerant sa isang aircon unit, dapat superheat ka magbabase or mag-monitor para safe lagi yung compressor. Metering device na dapat superheat tayo magbabase or mag-monitor while charging of refrigerant. Metering device na dapat superheat tayo magbabase while charging of refrigerant sa isang aircon unit. Metering device na dapat superheat yung binabasihan natin or minomonitor natin while charging of refrigerant sa isang aircon unit. Fixed metering device, capillary tube at saka tulad ng capillary tube at saka orifice. Fixed metering device guys, dapat fixed metering device, capillary tube, fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice. Kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice. Kapag magkarga ka ng refrigerant sa isang unit na ganyan yung gamit, dapat superheat ka magbabase para safety yung compressor. Fixed metering device tulad ng capillary tube, orifice. Kapag ganyan yung gamit na isang unit, dapat superheat ka magbabase or mag-monitor while charging ng refrigerant para safe yung compressor. Okay? Kalam nito. Shout out mga master. Sinong nakakaalam nito? At saan to? Type ng metering device na dapat subcooling yung minomonitor natin or binabasihan natin while charging of Freon. TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, or EEB or automatic expansion valve. Dahil fix na yung superheat niya, so dapat subcooling tayo ng babase para sure or safe yung compressor. Okay? Type ng metering device na dapat subcooling tayo magbabase or magmonitor while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, tsaka EEB or automatic expansion valve. Dahil fix na yung superheat niya, ibig sabihin
yung modulating, yung TXB, EEB, or AEB, sila yung mag-monitor, sila yung mag-maintain ng tamang superheat ng isang system. So ibig sabihin fix yung superheat niya. So dapat subcooling tayo magbabase while charging of refrigerant sa isang unit na gamit ang modulating metering device. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo magbabase or magmonitor while charging of refrigerant sa system. Modulating metering device. Modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, AEB or automatic expansion valve. Dahil fix na yung superheat nila, dahil fix na yung superheat nila, magdepende yan sa demand ng unit. Dahil fix na yung superheat nila, dahil fix na yung calibration, dahil fix na yung superheat calibration nila, dahil fix na yung superheat dahil fix na yung superheat sa ganyang metering device. Dahil fix yung superheat sa ganyang mga metering device. So dapat while charging of refrigerant sa mga ganyang metering device, dapat subcooling tayo magbabase para safe yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo magbabase while charging. Type of metering device na dapat subcooling tayo nagbabase while charging. Type of refrigerant na dapat subcooling tayo magbabase or magmonitor while charging of refrigerant sa isang system. Tulad ng modulating metering device. Tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, AEB or automatic expansion valve. Dahil fix na yung superheat nila, it's depend sa demand ng unit or sa system. Ngayon, dapat subcooling tayo magbabase para safe yung compressor, para safe yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo magbabase while charging of type of metering device na dapat subcooling tayo magbabase or magmamonitor while charging of refrigerant sa isang aircon unit. Tulad ng modulating metering device. Modulating metering device. Tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Dahil yung modulating metering device guys, naka-fix na yung superheat niya. It's depend the demand of unit or sa system. Okay? So ibig sabihin dapat subcooling tayo magbabase while charging or magmonitor. So dapat subcooling tayo magbabase while or magmonitor while charging ng refrigerant sa unit na gamit yung modulating expansion valve, modulating metering device. Dahil para safe yung compressor. Okay? Type of refrigerant na dapat subcooling tayo magbabase or magmonitor while charging of refrigerant sa isang system or aircon unit. Modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, AEB or automatic expansion valve. Dahil fix na yung superheat nila, it's depend sa demand ng unit or sa system. Okay? Dahil may sariling calibration yan sa bawat factory. Dahil may sariling calibration yan from factory. Okay? Ngayon, dapat subcooling tayo magbabase
para safe at saka tama para safe yung compressor, para tama yung subcooling ng isang unit, para tama yung subcooling ng unit, para safe yung compressor. Okay? Modulating expansion ba modulating metering device, pwede ba tayo mag-check ng superheat? Yan ang tanong. Modulating metering device, ang tanong, pwede ba tayo modulating metering device, pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang unit? Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device? Sagot, yes. Pero yes, pwede tayo mag-check para ma-determine natin. Yes, pwede tayo mag-check para ma-determine natin na working good or fine yung modulating expansion valve. Dahil yung modulating expansion valve, dahil modulating metering device, dahil yung modulating metering device, siya ang dahil yung modulating metering device siya yung nakokontrol ng tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede tayong mag-check ng superheat sa isang unit na ang gamit TXB, EEB, or EEB. Yan sila yung modulating metering device. Para ma-check natin na working good or fine yung metering device. Okay? Pwede ba tayong mag-check ng superheat sa unit na ang gamit modulating metering device tulad ng TXB, EEB, or EEB? Pwede para ma-check natin or ma-recognize natin na working fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa unit or isang aircon unit na ang gamit modulating metering device tulad ng TXB, EEB, or EEB or EEB? Pwede para ma-recognize natin, malaman natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung isang metering device, yung isang modulating metering device. Okay? Dahil siya yung nagkokontrol ng flow refrigerant para ma-target yung tamang superheat ng isang unit. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat na yung gamit ng isang aircon unit modulating metering device? Yes, pwede para ma-recognize natin na gumagana or working fine or gumagana ng maayos yung isang metering device na modulating metering device. Pwede ba tayo mag-check ng superheat ng gamit ng isang aircon unit is modulating metering device? Ang sagot, yes. Pwede para malaman natin kung working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device tulad ng EEB, TXB, at saka tulad ng thermostatic expansion valve, EEB, electronic expansion valve, tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Para malaman natin na gumagana sila ng maayos, i-check natin yung superheat dahil sila ang
dahil sila ang nagkokontrol ng flow refrigerant papasok sa evaporator para matarget yung tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede. Pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit modulating metering device tulad ng TXB, EEB, or EEB? Pwede para malaman natin na good or working fine or gumagana ng maayos yung isang modulating metering device. Dahil bakit siya ang nagmo-monitor or nagko-control ng flow refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede ba tayo mag-check ng superheat na ang gamit ng isang aircon unit modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve? Sagot, pwede para ma-check natin na gumagana ng maayos or gumagana ng para ma-check. Ang sagot niyan, pwede para ang sagot, pwede para malaman natin na gumagana ng maayos or working fine yung ang sagot, pwede para malaman natin na gumaganang ang sagot, pwede para malaman natin na working good or fine yung ang sagot, pwede para malaman natin working good. Ang sagot, pwede para malaman natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device sa isang unit. Dahil yung modulating metering device guys, yung modulating metering device guys, siya yung nagko-control ng flow refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat sa isang unit. Okay? It's depend sa demand. Dahil sila yung nagko-control ng flow refrigerant papasok sa evaporator para ma-maintain yung tamang superheat ng isang system, ng isang unit. Okay? Pwede ba tayong mag-check ng superheat ng unit ang gamit ng unit modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve? Ang sagot, pwede guys, para malaman natin na working good or fine or gumagana ng maayos yung modulating metering device, dahil sila yung nagko-control ng flow refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang aircon unit. Okay? Pwede. Type of modulating metering device. Modulating metering tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Pag ganito yung gamit ng isang unit guys, dapat pag magkarga ka ng refrigerant sa isang system, pag magkarga ka ng refrigerant sa isang aircon unit na ganito yung gamit, dapat mag-monitor ka or magbabase tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating expansion valve. Modulating metering device tulad ng EEB. Modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve,
EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Pag ganito yung gamit na isang unit guys, dapat pag magkarga ka ng refrigerant, magbabase tayo or magmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Pag ganito yung gamit ng kapag ganitong gamit ng isang unit guys, dapat kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, magbabase tayo lagi or magmonitor tayo lagi sa subcooling para safe yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, magbabase tayo or magmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, dapat pag ganitong gamit ng isang unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant sa unit, subcooling tayo nagbabase or magmonitor para safe lagi yung compressor. Okay? Dapat sa subcooling tayo magmonitor, dapat subcooling tayo magmonitor or magbabase, while charging of refrigerant para safe yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit guys, pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat magbabase tayo or magmonitor tayo lagi sa subcooling para safe yung compressor. Okay? Bakit subcooling? Dahil kapag modulating metering device ang gamit na isang unit guys, naka-fix yung superheat yan guys, depende sa dahil kapag modulating metering device ang gamit na isang unit guys, fix na yung superheat niyan. Okay? Dahil yung modulating metering device, sila yung nakokontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil. Dahil sila ang nakokontrol ng flow para ma-maintain yung tamang superheat ng isang unit. Depende sa demand ng unit. Okay? So dapat subcooling tayo magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung mga metering device na gamit na isang unit guys, dapat subcooling tayo ng babase while charging of refrigerant. Dahil fix na yung superheat ng unit, dahil fix yung superheat nagbabase yan sa demand ng unit.
modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit sa unit guys, dapat subcooling kayo magbabase while charging of refrigerant sa isang unit. Bakit? Dahil fix na yung superheat kapag ganito yung gamit ng metering device. Okay? So dapat subcooling tayo magbabase. Or magmonitor while charging of freon para safe lagi yung compressor. Okay? Fixed metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit ng isang unit guys, ito sila ay modulating metering device. Ibig sabihin, fix na yung superheat dahil sila yung nagkokontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator. Dahil sila yung para ma-maintain yung tamang superheat sa isang system or aircon unit. Okay? So dapat subcooling tayo magbabase or magmonitor while charging of freon para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit ng isang unit guys, pag magkarga tayo ng freon, dapat nagbabase or nagmonitor tayo lagi sa subcooling para safe yung compressor. Okay? Modulating metering device. Type of modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang aircon unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat nagbabase tayo or nagmonitor tayo sa subcooling. Okay? Dahil kapag ganito yung gamit, dahil kapag modulating metering device ang gamit ng isang unit guys, fix na yung superheat niyan. Dahil sila yung nagbi-maintain ng tamang superheat. Ibig sabihin sila yung nagkokontrol ng flow of refrigerant na papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang unit o isang aircon system, ng isang unit or sa system. Okay? So dapat subcooling tayo magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Type of modulating metering device: TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng metering device sa isang unit guys, kapag magkarga kayo ng refrigerant, dapat subcooling kayo nagbabase or nagmonitor para safe lagi yung compressor. Dahil kapag modulating metering device ang gamit, fix na yung superheat niyan dahil sila yung nagme-maintain or nagkokontrol ng flow of refrigerant na papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang aircon unit or sa system. Okay? So dapat subcooling tayo magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXB or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve,
EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang aircon unit, kapag ganito yung metering device na gamit ng isang aircon unit, dapat pag magkarga ka ng refrigerant sa isang unit, kapag ganito yung gamit ng isang aircon unit, dapat subcooling ka magbabase or magmonitor while charging of refrigerant para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang aircon unit, guys, dapat pag magkarga ka ng refrigerant sa isang system, dapat kapag magkarga ka ng refrigerant sa unit, dapat subcooling ka magbabase para safe yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV, modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit, guys, pag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbabase ka or nagmonitor ka lagi sa dapat kapag magkarga ka ng refrigerant dapat nagmonitor ka or kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbase ka or nagmonitor ka lagi sa kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbabase ka or nagmonitor ka sa subcooling para safe lagi yung compressor. Okay? Kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbabase or nagmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit ng isang unit, dapat kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbabase tayo or nagmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo magbase while charging of Freon. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Subcooling tayo magbabase dahil fixed na yung superheat ng modulating metering device. Dahil sila yung nakokontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil. Dahil sila yung nagkontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang aircon unit. Okay? So dapat kapag ganito yung gamit na metering device, dapat kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit, pag magkarga ka ng refrigerant, dapat nagbabase or nagmonitor ka sa subcooling ng unit para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka ng magbabase while charging of Freon. Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase or nagmonitor while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve,
EEB or electronic expansion valve, EEB, EEB, EEB or automatic expansion valve. Dahil fix yung superheat ng mga dahil fix yung superheat nila. Dahil fix yung superheat, depende yan sa calibration ng isang product. Dahil fix yung superheat nila, depende yan sa calibration ng isang product. Okay? So, okay? Dahil sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant na papasok sa evaporator. Dahil sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang aircon unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi or correct para laging tama yung superheat ng isang aircon unit or system. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo magbabase while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Kaya kapag ganito yung gamit na isang unit, guys, kapag magkarga ka ng refrigerant sa isang unit, dapat subcooling ka magbabase. Dahil fix na yung superheat. Dahil fix yung superheat. Dahil fix yung superheat nila. Dahil fix yung superheat, depende sa calibration sa isang dahil fix yung superheat nila, depende sa calibration sa isang product. Dahil fix yung superheat nila, depende sa calibration ng isang parts. Dahil fix yung superheat nila, depende sa calibration ng isang parts. Okay? So sila yung nagko-control ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para ma-maintain yung tamang superheat ng isang unit o sa system. Okay? So kapag ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka nagbabase or nagmo-monitor while charging of refrigerant sa isang unit para safe lagi yung compressor. Okay? So kapag ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka nagbabase or nagmo-monitor while charging of freon para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling tayo nagbabase while charging of freon. Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Dahil modulating metering device sila, guys. Ibig sabihin, hindi constant, nagbabago lagi yung opening valve papasok. Ibig sabihin hindi constant yung modulating metering device. Ibig sabihin hindi constant, hindi modulating metering device.
So sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, hindi constant yung opening valve. So sila yung modulating metering device. Ibig sabihin modulating, hindi constant yung opening valve na So modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve. Modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, pabago-bago. It's depend sa demand ng unit. Dahil tinatarget nila yung tamang superheat ng isang unit. Okay? So kapag ganito yung mga metering device na gamit ng unit guys, pag magkarga ka ng refrigerant, dapat subcooling ka nagbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, and EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, modulating metering device, dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Dapat subcooling ka nagbabase or nagmonitor while charging of refrigerant sa isang unit. Dahil modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, pabago-bago. It's depend sa demand ng unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng refrigerant flow papasok sa evaporator coil. Dahil sila yung nagtatarget kung tama. Dahil sila yung nagkocontrol yung tamang superheat ng isang unit. Okay? So kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, dapat pag magkarga ng Okay? So kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, modulating metering device, kapag magkarga ka ng refrigerant, tandaan mo, dapat subcooling ka magbabase or magmonitor while charging of freon para safe yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Modulating, ibig sabihin hindi constant, pabago-bago yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, modulating ibig sabihin hindi constant or pabago-bago yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, sila yung in short, sila yung nagko-control ng ibig sabihin dahil sila yung nagko-control ibig sabihin, fix yung superheat. Dahil sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil. It's depend sa demand ng unit. Okay? So, ibig sabihin, okay? So, kapag ganito yung gamit ng isang unit guys, kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat subcooling ka nagbabase para safe yung compressor. Dahil, fix na yung superheat, sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil. Papasok sa evaporator coil para safe yung compressor, tama yung superheat ng isang unit. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, modulating, hindi constant or hindi fix yung flow of refrigerant papasok sa evaporator. Okay? Pabago-bago. Dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat ng isang unit. Okay? Ibig sabihin, fix yung superheat nila
Kaya kapag magkarga ka ng refrigerant na ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka nagbabase or nagmumonitor para tama yung subcooling ng isang unit para safe yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant, tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Modulating ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa metering, yung opening valve ng metering device. Ibig sabihin, pabago-bago. Dahil sila yung nakokontrol ng tamang superheat ng isang unit. Dahil fix yung superheat nila. Depende yan. Dahil fix yung superheat. Dahil fix yung superheat, depende sa dahil fix yung superheat nila, dahil fix superheat nila, it's depend sa calibration ng isang parts. Dahil fix yung superheat nila, it's depend the calibration sa isang part. Dahil fix yung calibration nila, it's depend the company calibration ng isang part. Okay? Dahil sila yung nakokontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil. It's depend sa demand para matarget nila yung tamang superheat ng isang unit. Okay? Kapag ganito yung kapag ganito yung gamit ng isang unit, guys, tandaan nyo, subcooling kayo magbabase. Dahil pabago-bago yung flow of refrigerant papasok sa evaporator. It's depend sa demand para matama yung superheat ng isang aircon unit. So it means subcooling para safe yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant, tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, modulating, hindi constant yung opening valve ng metering device. Pabago-bago. Depende sa demand ng unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kinokontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. Okay? Fix. So ibig sabihin fix superheat sila. Kaya ibig sabihin fix superheat sila. It's depends sa calibration. So ibig sabihin fix superheat sila. So ibig sabihin fix superheat sila. It's depend ng So ibig sabihin fix superheat sila. It's depend na pa company. So ibig sabihin fix superheat sila. It's depend the factory calibration ng isang parts. So ibig sabihin fix superheat sila. It's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang unit. So ibig sabihin, pag magkarga ka ng refrigerant, kapag ganito yung mga kapag magkarga ka ng refrigerant, kapag ganito yung gamit na metering device, kapag magkarga ka ng refrigerant, kapag magkarga ka ng refrigerant na ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve,
EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka nagbabase while charging of freon. Dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit, kapag magkarga ka ng refrigerant sa isang aircon, kapag ganito yung gamit ng isang aircon unit, kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat subcooling ka nagbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or EEB or EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung gamit ng isang unit, kapag magkarga ka ng refrigerant, dapat subcooling ka nagbabase para safe lagi yung compressor. Pwede ba tayong mag-check ng superheat ng gamit na isang unit is modulating metering device tulad nito? Sagot, yes. Pwede para ma-check natin na working fine, working good, or gumagana ng maayos yung isang modulating metering device. Dahil sila yung nagkocontrol ng flow refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng isang unit. Okay? Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, magbabase tayo or magmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Kapag ganito yung metering device na gamit na isang unit guys, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, magbabase tayo or magmonitor tayo sa subcooling para safe lagi yung compressor. Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, modulating, hindi constant yung opening valve ng metering device. Pabago-bago. Depende sa demand ng unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. So, ibig sabihin, peak superheat sila. It's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So, sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang unit. So, ibig sabihin, pag magkarga ka ng refrigerant na ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, modulating, hindi constant yung opening valve ng metering device. Pabago-bago. Depende sa demand ng unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. So, ibig sabihin, peak superheat sila. It's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So, sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil
para tama lagi yung superheat ng isang unit. So ibig sabihin, pag magkarga ka ng refrigerant na ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka magbabase para safe lagi yung compressor. Okay? Type of metering device na dapat subcooling ka nagbabase or magmonitor while charging of refrigerant. Modulating metering device tulad ng TXV or thermostatic expansion valve, EEB or electronic expansion valve, EEB or automatic expansion valve. Sila yung modulating metering device. Ibig sabihin, modulating, hindi constant yung opening valve ng metering device. Pabago-bago. Depende sa demand ng unit. Dahil sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang unit. Ibig sabihin, kung nagkontrol din nila yung flow of refrigerant papasok sa evaporator para tama lagi yung superheat ng unit. So, ibig sabihin, fixed superheat sila. It's depend the company calibration ng isang parts. Okay? So, sila yung nagkocontrol ng flow of refrigerant papasok sa evaporator coil para tama lagi yung superheat ng isang unit. So, ibig sabihin, pag magkarga ka ng refrigerant na ganito yung gamit ng isang unit, dapat subcooling ka magbabase para safe lagi yung compressor. Okay?